Inugunita po natin ngayon si Papa San Pio Ika-10. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamta namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko na ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan, "Purihin ng Panginoon." Binigyan kanya ng isang araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata,
magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo na may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa, si Kristo na anak niya. Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pareseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahaba ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay
itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo narito sa ating dambana. Kayong mga nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya at sa mga nakikinig sa ating abot ng ating mga sound system sa ating mga chapel. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sulyapan po natin ang buhay ng ating santo sa araw na ito. Sapagkat kanina sa pambungad ng panalangin, kasama doon na yung ginawa niyang pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Isinilang si Jose Melchor Sarto sa isang maliit na nayon sa Riese sa probinsya ng Treviso sa Italia noong June 2, 1835. Naging pari siya at tumantong sa pagiging isa sa mga hinahangaan at minamahal na Santo Papa sa modernong kasaysayan ng ating simbahan. Nag-aral si Jose sa seminaryo sa Padua at naging ganap na pari sa edad na 23 taong gulang lamang. Lahat ng kanyang naging posisyon bilang pari ay ginampanan niya ng may katapatan at kagalingan. Pinagkatiwalaan siya sa kanyang diocese upang maging isang chaplain, parish priest, spiritual director ng seminary, at sansilor. Sa lahat ng ito, ipinakita niya ang katangian na magdadala sa kanya sa mas mataas na paglilingkod sa ating simbahan. Naging obispo siya ng Mantua noong 1884, sa edad na 49 years old. Pagkatapos, naging patriarka siya sa Venice, arsobispo. Naging kardinal siya noong 1893. At noong 1903, sa edad na 68 years old, sa kabila ng kanyang pagtutol, siya ang naging ika-259 na kahalili ni San Pedro Apostol bilang Santo Papa sa Roma. At kinuha nga po niya ang pangalang Papa Pio ika-10, Pope Pius X. Kinuha ni Papa Pio bilang moto ng kanyang panungkulan ang mga salitang to renew all things in Christ. Panibaguhin ang lahat ng bagay kay Kristo. At napakaraming ang bagay ang nagawa niya upang papasukin ang diwa ng pagbabago sa simbahan sa kanyang panahon. At hanggang ngayon po, hanggang ngayon, ito'y ating sinusunod at pinapakinabangan ng bawat Katolikong Kristiyano. Una dito ay ang reforma sa liturhiya o pagsimba ng mga Katoliko. Kasama ang sinimulan niya, sa mga sinimulan niya, ang reforma sa paggamit ng breviary. Yan, ito po yung official prayer book naming mga pari at mga madre, pero ngayon, dinarasal na rin po ito ninyong mga laiko. Yan. Sa pagdiriwang ng banal na misa, sa pagpapaunlad ng Gregorian chant, yan bilang opisyal na awit sa misa. Sa mga mas malimit na pagtanggap ng komunyon. Araw-araw, tayo araw-araw nagsisimba, pwede rin araw-araw tanggapin ang banal na komunyon at sa pagkukumunyon ng mga bata at sa mas aktibong pakikiisa ng mga tao sa loob ng banal na misa. Active participation.
Sa mga gawaing pastoral naman, mabibilang sa kanyang mga naisaayos ang batas tungkol sa pag-aasawa. Yan. At sa pag-aaral at paghuhubog ng mga gustong maging pari sa seminaryo, ang paglilimbag ng kanyang katisismo, ng Code of Canon Law, ng Acta Apostolici Sedis o yung koleksyon ng mga opisyal na dokumento ng ating simbahan, at ang pagbibigay ng sermon tuwing araw ng linggo, at ang Catholic action. Konserbatibo si Papa San Pio, nagmatigas siya laban sa modernismo at anumang anyo ng liberalismo. Madiin niyang ipinaglaban ang pagkakahiwalay ng simbahan at ng gobyerno. Tumanggi din siya na payagan ang mga pari na makilahok sa politika. Sa kabila ng maraming pagsubok sa panahon ng kanyang panungkulan, si Papa San Pio X ay naging isang mabuting ama at pastol ng ating simbahan. Buhay pa siya, ay kinilala na ang kanyang kabanalan ng mga taong nakasalamuha niya. Pumanaw si Papa San Pio noong taong 1914 sa Roma. Ang kanyang katawan ay inuwi sa Venice noong 1959. At sa buhay po ng ating santo, Papa San Pio X, ay akmang-akma rin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Masasabi nating ang aral ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon ay parang sandatang ang magkabilay talim. Double-bladed sword. Bakit? May aral siyang iniiwan sa mga nagtuturo at sa mga nag-aaral, sa mga namumuno at pinamumunuan, sa pastol at sa kawan. So tama-tama sa ating mabuting balita sa araw na ito, para sa mga nagtuturo at mga nag-aaral, para sa mga namumuno at pinamumunuan. Dalawang mensaheng ipinahiwatig sa mga tinuturuan. At ano po ito? Ano na ito? Una ay ang pagkilala sa posisyon ng tagapagturo. Hindi binabaliwala ni Jesus ang posisyon ng mga eskriba at mga pariseyo bilang tagapagturo ng kautusan. Malawak ang kanilang kaalaman tungkol dito. Mga dalubhasa nga sila sa batas Kung mayroon silang pagkukulang, ito'y personal na pagkukulang. Sa tuwirang pananalita, ito'y nangangahulugan nang hindi ko mo may depekto ang isang guro, ay wala ng saysay ang pagkaguro. Hindi ko mo may kapintasan ang mga magulang, ay ituturing na lamang sila bilang kapantay ng mga anak. Mahalagang matuto tayong magpahalaga at gumalang sa posisyon ng pagkaguro at o pagkapinuno sa kabila ng mga pagkukulang ng mga humahawak sa posisyong ito. Ikalawa, ang pagkilala sa katotohanan kahit kanino pang bibig ito magmula. Ang katotohanan ay nananatiling katotohanan. Ang magsalita man ito ay bata o matanda, nasa tungkulin o wala, babae man o lalaki. Hindi naapektuhan ng katotohanan kung ang bumibigkas nito ay banal o makasalanan. Dahil dito, kinikilala ni Jesus na balido ang pagtuturo ng mga eskriba at pariseyo sa kabila ng kanilang likong gawain. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesus, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang
iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. May dalawa na namang mensahe sa lahat para sa nasa posisyon. Una, kailangang pagtugmain ang pangangaral at buhay. Mas magiging kapanipaniwala ang pagtuturo kung ang katotohanan nito'y nasa salamin sa ating buhay. Ito ang sikreto ng tagumpay ni Jesus bilang guro. Ang kanyang gawa ang siyang patunay ng kanyang mga sinasalita, ng kanyang salita. Nagturo siya tungkol sa pagpapatawad at pinatawad niya ang babaeng nahuli sa pagkiapid. At gayon din nung siya nakabayubay sa krus, pinatawad niya ang mga nagparusa sa kanya. Nangaral siya ng pagtulong sa mga nangangailangan at siya'y nagpakain sa mga nagugutom at nagpagaling sa mga may karamdaman. Nagturo siya ng pananalangin at siya'y kinakitaan ng palagiang pagkipag-usap sa Ama. Pagtugmain ang pangangaral at buhay. At ang ikalawa, ipinaaalala ni Jesus na ang mga tagapagturo ay hindi dapat magturing sa sarili na nakatataas o nakahihigit sa kanilang tinuturuan. Hindi porket nasa posisyon ay siya na lang lagi ang masusunod. Na kapag may pumupuna o kumukontra ay hindi nagugustuhan. Sila at ang mga tinuturuan ay magkakapatid. Dahil dito'y walang dahilan para humingi o umasa sa natatanging pagtrato sa kanila. Tayo'y pantay-pantay dahil tayo'y mga anak ng iisang Ama. Kaya dapat iiwasan yung tinatawag na special treatment. Naalala ko po tuloy yung na isang gabi nagkukwentuhan kami, sabi nung ating gwardya, birthday ng isang araw, si Kuya Owel, siya bumigkas ng isang maaring kasabihan, pero may katotohanan, may laman. Anong sabi niya? Tungkol dun sa special treatment. Sapot ng gagamba, katulad ay batas. Ang maliit ay huli, ang malaki ay alpas. At may katuturan. Paalala sa lalo tigit sa mga namumuno. Tayo pantay-pantay dahil tayo mga anak ng iisang Ama. Tayo pantay-pantay dahil pare-pareho tayong nangangailangang matuto at patuloy na matuto. Si Jesus ang ating tanging guro. Bukod pa rito, karanasan nagsasabing tayo'y natututo sa isa't isa. Totoo na malawak ang karanasan ng mga magulang, ngunit ang mga anak ay may mga bagong karanasan na hindi nararanasan ng mga magulang. Kung ito ibabahagi at magiging bukas ang mga magulang, matututo rin sila mula sa mga anak. Mga kapatid, nagpapapalit-palit ang ating papel. Ngayon, tayo'y nag-aaral. Bukas makalawa, tayo ang magtuturo. Ngayon, tayo nagtuturo, ngunit tayo rin ay nag-aaral. Kaya't ang magkakambal na mensahe ng mabuting balita ay ipinahahatid sa atin.
Mayroon tayong Ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. At sa bawat panalangin ating sabihin, basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matiga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin Basbasan tayo mo sa kami, Panginoon. aming nag-iisang Ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pag-aangin na ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yaong mga hindi pa nakarinig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikas ang libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikas ang libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ikasampo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na kanyang kalisinisang esposo at minamahal naming pintakasi, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni na Papa San Pio, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at wag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayo mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Yesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Sinilang mo si Jesus, harap ng mundo. Sana'y Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya.
Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon po nawa ng panampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.